Welcome to another episode of Usapang Makabata, a World Vision podcast. I am Caroline Veronilla, the Advocacy Officer of World Vision in the Philippines, and I will be hosting today's episode. Now, before I introduce our guest, fun fact, alam nyo ba na yung Usapang Makabata actually started last year? We launched it in October in preparation for the National Children's Month, which we celebrate every November. And yung episode ng Usapang Makabata natin ay ni-livestream natin on World Vision Philippines official Facebook account. At yung episodes natin doon was actually managed by our child leaders. And ang ating guest for today ay isa sa mga host natin during that live stream. So, I'll let her introduce herself. Please welcome Colleen. Sariling clap yun. Hello po. Yun. Hi, Colleen. Hello po. I am Colleen, 17 years old, incoming college student, and a child leader from World Vision po. Before anything else, Colleen, it's been a while. Kamusta ka naman? Kamusta ang school natin? So, you're graduating from senior high, tama ba? I graduated na po last May. Oh, so ano ka na? First year college ka na this Opo. coming school year. Congratulations! So sige, catch up muna. Kamusta ang buhay natin? So far, so good. And tinitake ko po talaga yung vacation ko bilang bakasyon nga since papunta na po ako dun sa exciting part, yung college journey. Yes, bracing for that, for another level in life. Anong course kukunin mo sa college? Bachelor of Science in Accountancy po. Ooh, accountancy. So excited ka na to start college? Excited po na kinakabahan. So kailan yung start ng school year this time around? This month na po, July 22. Oh, agad-agad, July 22. So I pray that you will have a fruitful college days, years. So God bless sa sa course mo. Other things that you're busy with habang nagpapahinga ka? Since bakasyon nga po ngayon, pinagkakaabalahan ko lang po ay pagpo-practice and advanced study nga po since medyo mahirap po yung program na iti-take ko. And sulat-sulat lang din po ng mga sports article since last year, sports writer ako sa school namin, sa school paper po namin. So, practice lang po ng pagsulat since gusto ko po siyang ipagpatuloy sa college. Grabe, kahit bakasyon, talagang busy ka, no? And you also shared earlier na you're also a youth leader for World Vision. Is there anything na currently ginagawa mo ngayon with regard to your engagement with World Vision? Yes po, actually po yesterday ay nag-conduct po kami ng yung tinatawag po na CRP, Community Review Planning. Pero ang tool lang po na ginamit namin ay yung sponsorship in programming, and ako po yung nag-facilitate kahapon sa mga child monitors po namin. So, ginagawa mo yon habang nagpa-practice ka ng writing mo, habang nagpe-prepare ka sa college, start ng college journey mo. So many things are going on in your life right now. But I want to ask you, how did your journey as a youth leader start? It started po way back nung grade 5 pa lang po ako. So, I think 8 or 9 years old po ako noon. And ngayon, 17 years old na nga po ako, nagpapatuloy pa rin yung journey ko sa World Vision. So, masasabi mo ba na because of your leadership journey through World Vision, nagkaroon ka ng passion to really juggle all these things that you're doing now? Yes po, kasi before, as in, hindi ko po talaga naisip na mapapapunta ako sa kung nasan ako ngayon. Kasi as a youth leader po kasi you have the crucial role of shaping the lives of kapwa mo children sa community. And for someone like me na naging child leader na po for almost 9 years, almost half of my life na po, uh,
isang napakalaking parte na po talaga siya ng buhay ko. So yung pagiging leader, hindi na lamang siya yung um, through the skills that you have, no, but it has really become a lifestyle for you. So I remember sa ating Luzon Children's Federation, meron ka ding role. Ano yung role mo doon? Sa Luzon Children's Federation po ay treasurer po ako doon, and sa BCA and MCA naman po sa Children's Association namin, president po ako both. And gusto ko lang po i-share na yung transition ko from being the youngest in Children's Association to being an ate na ngayon, yun yung pinakamagandang turning point po talaga ng buhay ko. Kasi before nga po, youngest po ako doon, so bunso, ang dami ko pong ate Mm-hmm. and kuya. And marami akong natutunan sa kanila na hanggang ngayon ay na-apply ko pa rin. Hindi lang bilang child leader, kundi pati na rin bilang student, as a friend, and um, a part of our community. And yung mga natutunan ko na yun sa mga ate and kuya ko po before, gusto ko din matutunan ng mga child leaders ngayon bilang ako na yung ate na tinuturing nila. And I hope na ngayong last term ko na po, yun po kasi yung tawag ni ko ngayon na last term, graduating na ako as child leader kasi I'm 17 years old na nga po. Sana um, may natutunan sila sa akin, and hopefully ay na-inspire ko sila hindi lang bilang isang child leader kundi bilang isang ate sa kanilang journey. Nakakatuwa naman. Talagang lumaki ka with World Vision, and Yes po. it's true, no, na yung sinabi mo na dati ikaw yung pinakabunso, ngayon ikaw na yung tinatawag nila na ate. And because of that, nakikita mo din yung growth mo, not only as a child, but also as a leader in your community. Sabi mo earlier, treasurer ka din ng ating Luzon Children's Federation. And so, I'm sure very applicable yan sa course na kukunin mo sa college bilang magiging accountancy student ka na. How do you balance everything? Bilang president ng ating Children's Association sa barangay ninyo, sa munisipyo ninyo, tapos Luzon Children's Federation treasurer ka pa, and then you're doing so many things on the side. Parang super girl, ikaw ba yan? Actually po, mahirap po talagang magbalanse ng oras. Lalo na po last time na graduating senior high school student nga po ako. Tapos at the same time, president nga po ako sa BCA and MCA. Hmm. Tapos treasurer po ako sa LCF. Tapos I also have other responsibilities din po. Yun nga po yung sa school paper. Tapos friend din naman po ako. Tapos may responsibilities din sa bahay. Um, Minsan po talagang overwhelming na yung mga kailangan kong gawin, lalo na kapag nagkakasabay-sabay yung mga deadlines. Mm-hmm. And na-balance ko po yung oras ko. Nagsimula po ako sa pagdisiplina sa sarili ko. Tinitimbang ko talaga yung mga kailangan kong gawin, and palagi kong tinatanong ang sarili ko na among sa mga kailangan mong gawin, alin ba doon yung sa tingin ko pinaka-minor na pwede kong pinakaunang gawin, and then ipanghuhuli ko yung mga mahihirap gawin. And then, kapag may mga seminars po kami, lalo na last time na medyo po madami yung engagements, Sunod-sunod. yes po, na inattendan ko, may conflict po talaga siya sa klase. Naalala ko po noon na first day of school, pumasok lang po ako ng first day, and then the next day, absent na po ako kasi may kailangan na akong puntahan na training, and hindi lang ako one day na wala nun, siguro for a week, nahati siya na Wow. days, tapos Saturday, Sunday. Wala na naman po ako ng Monday and Tuesday. So, kapag ganun po talaga, mahirap. And I'm thankful na lang din po na may mga classmates ako and friends na more than willing na i-share yung notes nila sa akin sa mga lessons na na-miss ko. And thankful din po ako talaga sa school ko before kasi sobrang supportive po nila. Tipong pumunta lang po ako sa principal's office. Kilala na po ako ng principal. Oh, may seminar ka na naman. Pero, Alis ka na naman. alis ka na naman ba? Pero kahit na ganun, pinama lang po sila ng pinama, talagang all-out support po sila. And in fact,
ni-recognize po nila ako ng graduation, binigyan nila ako ng award bilang youth leader sa community. So, sobrang thankful po talaga ako. So, ayun po, I think I'm really blessed kasi kahit po na magawa kong i-balance yung oras ko, kahit na disiplinado ako sa oras ko, sa sarili ko, hindi pa rin po talaga siya magiging successful without the support dun sa mga tao sa paligid ko, from my mother, sa friends ko, and lalo na nga po sa school. Yun po. Ang sweet naman ng school mo to recognize what you are doing sa community. But I would also like to ask, no, kasi sa dinami-dami na nga ng ginagawa mo, and you also shared earlier na minsan may mga times na kailangan mong mag-absent sa school. Do you think na yung pagiging active mo as a youth leader ay nakaapekto sa pag-aaral mo? Siguro kung titingnan ko po siya in a negative aspect, masasabi ko po na nakaapekto, pero mas gusto ko po kasing tingnan siya positively eh, na yung pagiging active ko po as a child leader, natulungan niya ako sa school kasi I remember na yung mga advisor ko na po, mga subject teachers ko na yung nagpo-push sa akin whenever may kailangan akong gawin sa school, or may kailangan akong i-present, sasabihin lang nila, ay, Colleen, kayang-kaya mo na yan. O kaya naman, sasabihin nila minsan, i-share mo naman sa amin yung mga ginawa mo dun sa seminar na yun. So, naapektuhan po ako nun positively po talaga. Yung pagiging active po, tinulungan po talaga niya ako sa, hindi lang as an individual, kundi bilang student po. Right. So kahit na it's a reality, no? Dahil gusto natin na makatulong sa community natin, meron tayong mga kailangang isakripisyo. Pero para sa'yo, kahit na may nasacrifice ka ng mga school days, nababawi mo naman yun with the support of your teachers, of your classmates, and at the same time, na-appreciate nila yung pagtulong mo sa community at nakikita nila yung growth mo. And because of that, talagang ni-recognize ka nila as a youth leader in the community, and at the same time, yung capacity mo. Kaya even in school, di ba, nagli-lead ka din. Yes po. So, I would like to ask you now, ano yung mga challenges na na-encounter mo as a youth leader in the community aside from having to balance your time? Yung mga challenges po, other challenges, siguro challenge ko na lang po na kinakaharap ko sa sarili ko. Kasi may mga times po talaga na maisip ko na kapag magbibigyan po ako ng opportunity sa isang bagay, mapapatanong ka pa rin po talaga sa sarili mo na kaya ko ba talaga to? What if I messed up? What if hindi ako maging successful dun sa gagawin ko? And kapag ganun po yung nangyayari, talagang kailangan kong mag-meditate, kausapin yung sarili ko kasi um, challenge ko yun sa sarili ko po eh. And I know na ang pinakaunang makakatulong din talaga sa akin ay yung sarili ko po mismo. Totoo. Sometimes we can be our worst critic. No? Tayo mismo yung nagsasabi na, oh, kaya ko ba? Baka hindi. Hindi naman ako magaling. Hindi ko naman expertise to. So we all have those thoughts. Kahit ako, no, dumadaan pa rin ako sa mga moments na ganyan. And it's true, kailangan nating kausapin yung sarili natin and really be our own encouragement. So it's good na you're practicing that even now na bata ka pa lang. So you shared earlier na almost half of your life you spent as a World Vision child leader. May I ask what in your experience is yung pinaka hindi mo makakalimutan bilang child leader ni World Vision? Yung journey ko po sa World Vision, nandun na po ako sa point ng pagiging child leader na masasabi ko na dami ko nang pinagdaanan. I've met a lot of friends na po, hindi lang from World Vision, kundi pati na rin sa ibang organizations. And masasabi ko po talaga na yung journey ko na yon, yung journey ko sa World Vision, yun yung may pinakamalaking part sa kung sino man po ako ngayon, kung anong mindset man ang meron ako ngayon, yung skills ko, yung kakayahan ko magsalita sa maraming tao, talagang hinubog po nung journey ko sa World Vision. And siguro yung mga matuturing ko po na significant engagements ko ay yung
participation ko po sa iba't ibang organizations din. Kagaya po nung participation ko sa activities ng UNICEF, ng CWC, ng, ng Imagine Law, and ng NNC, and marami pa pong iba. For example po, naging part po ako ng consultation of children and adolescents before for Philippine Plan of Action or yung PPAN. And kung naalala ko po ay nandoon po kayo. Yes, oo. Yung sa PPAN po for year 2023 to 2028. And naging part din po ako nung first ever open government partnership with children, kung saan kasama din po namin noon ang DBM, yung Department of Budget and Management po. And alala ko po yung first ko na pag-attend sa workshop outside ng World Vision, yun yung workshop on the development of child participation advocacy and the communication plan na activity siya ng UNICEF and CWC. And sobrang thankful po talaga ako doon. Kaya nasabi ko siya na yun yung significant engagement ko as a child leader kasi sobrang dami ko pong nakilala na ibang bata, na ibang child leader from other organizations na naging friends ko din. And marami po talaga akong natutunan sa kanila. Bukod sa itinuro sa amin ng training na yon, marami din akong natutunan sa mga nakilala kong bata kasi sobrang gagaling din po nila. And ayun, and I'm thankful din po kasi tuloy-tuloy po yung initiative ng World Vision na kami na po from community ang mag-lead ng activities. Kagaya nga po ng CRP, tinrain po kami ng World Vision na kami na ang mag-lead ng mga tools sa community review and planning, yung ginagawa nga po namin annually. And yung tool po kagaya ng sponsorship and programming na nagagawa ko na pong i-facilitate. So, and syempre po, isa po talaga sa um, pinakamahalaga, pinakamagandang engagement ko sa World Vision ay yung usapang makabata po. Yeah. Yes po, and I'm thankful po ako na naging part nung 3 episode po ako naging part dun eh. First experience ko din po yun na nag-uusap-usap kami nung mga kasama kong kuya from LCF din po na nag-uusap-usap lang kami tapos live pa po siya sa FB page na World Vision. Na sobrang nakakaba, na nakaka-enjoy, na iba't iba talaga yung emotions na nararamdaman mo po habang live kayo and kahit pagkatapos ng live. Pero at the end of the day, mapapaisip ka pa rin talaga na grabe talaga yung opportunity na to. And mapapa-thank you ka na lang dahil tuloy-tuloy po ang World Vision sa pagbibigay ng platform sa aming mga bata to voice out our concerns. Yun po. At kami din, Colleen, napapa-thank you sa iyo at sa mga kapwa mo child leaders kasi sobrang galing nyo. To be honest, nung nagsimula tayo doon sa usapang makabata natin na live stream, di ba parang tayo-tayo lang yun, hindi natin alam paano nga ba natin to gagawin, ano yung magiging flow, but we trusted you, kayo na mga kabataan, kasi alam namin na marami kayong experiences na pwede niyong hugutan and that kayo mismo ay skilled na. So, doon sa chikahan nyo nga ng mga kapwa mo mga child leaders, chikahan talaga yung term, kwentuhan ng kapwa mo nyo child leaders, marami din kaming natutunan and we're so grateful that you graced our Usapang Makabata podcast version naman and we hope to engage you further, no? Kasi nga magandang ang platform ito para matrain kayo to be more engaged in your communities. So, hearing all of your engagements, nakapag-participate ka na din doon sa mga consultations natin with other networks, with other organizations, nakamit ka ng iba pang mga child leaders. By the way, salamat sa mga input mo doon sa ating Philippine Plan of Action on Nutrition, which is ito yung strategy ng buong Pilipinas for 2023 to 2028 at yung inputs nyo talagang na-integrate doon sa ating naging plano. So, thank you so much for your participation. With all of these engagement that you were already able to parang experience or have, sa tingin mo, ano yung naging mahirap para sa'yo? Siguro yung mga naging mahirap po, um,
every activity naman po or training na pupuntahan ko, meron talagang challenges, merong mahirap. Merong challenge sa sarili ko, merong challenge na meron kasing doubt po eh. Tapos meron din pong challenge minsan um, sa pagpunta ko. Meron pong mga nagiging challenge talaga na hindi na lang sa sarili ko, kundi outside the community na rin po. And yung mga challenges na yun, merong kaya kong i-resolve na mag-isa, pero mas marami pa din po talaga yung mga time na nag-reach out po ako sa mga friends or kung kanino man po na alam kong makakatulong sa akin. So sa pananaw mo ba, naging malaking bahagi ng journey mo as a child leader yung mga tao na nakapaligid sa'yo? At sino-sino yung mga nakita mo talaga na these people played a very important role in my life? Ayun po, siguro yung mga matuturing ko po na mga tao na yon ay yung mga friends ko. Lalo na kapag may hinaharap akong challenges, hindi lang as a child leader, kundi as a student na rin. Pero yung tulong na sobrang nakapagpaalis po talaga ng kahit anong problema or worries, eh yung tulong na nakukuha ko po talaga through prayers. Akwento ka lang po. I remember na there's this one night na talagang sobrang mabigat. Sobrang sabay-sabay yung mga kailangan kong gawin. Naalala ko po, finals siya na ang dami ko pang ipapasang activities na sumabay pa po yung problema sa sa family and yung problem nga po sa school. Uh, I prayed that time. I told na parang hindi ko na po kaya. Parang nahihirapan na ata akong tapusin lahat ng to. Parang ang dami po kasing unexpected na problema na umusbong nung time na yon. And parang biglang nag-crash yung isip ko that time. So parang merong isang kamay, may isang hand na sobrang comforting and safe yung nag-reach out sa akin. And I realized na no one forced me to be here. No one forced me na tanggapin lahat ng responsibilities na meron ako. I am at this place dahil yun po yung gusto kong gawin. Um, yun yung gusto talagang gawin ng puso ko. And so I fixed myself. Ginawa ko yung mga kailangan kong gawin. I finished everything. And I'm really thankful na tinulungan din ako ng mga kaibigan ko and ng mother ko that time. And yung faith ko kay Lord, mas lalo siyang naging malakas, and because of that, overcome ko yung mga challenges na yun. And sa ngayon po, kapag may mga challenges pa din ako na kinakaharap, alam ko na kung sino yung malalapitan ko. And of course, thankful din po ako sa mga ate ko sa World Vision kasi whenever na iniisip ko sa sarili ko hindi ko kaya, pinupush po talaga nila ako, ini-encourage nila ako na alam ko namang kaya mo, Colleen. Pag nawala na yung duda mo sa sarili mo, tsak na kaya mo na yun. So, ayun po. That's so nice. Thank you for sharing, Colino. Alam ko, hindi madali maging isang leader sa community at yung commitment natin, may mga araw talaga na we have bad days. Kumbaga, may mga araw na tayo mismo napapagod, no? And we praise God na binigyan kayo ng heart to have that wisdom to allow yourself to take it slow. Kasi tayong lahat kailangan magpahinga, pero hindi naman ibig sabihin na hihinto tayo. Patuloy pa rin ang laban. It's just that we need to take it slow sometimes. So thank you for sharing that story. Alam ko meron din tayong mga tagapakinig na nakaranas ng ganyang moment sa kanilang life, and I hope that your advice, which is to really pray, to take it slow, will also impact their lives. Ngayon, I would like to ask you, what is your parang hope for the future? Yun muna, what is your hope for the future? I hope po talaga na mas marami pang bata ang piliin na maging leader sa kanilang community. And alam niyo po yun, I hope for an inclusive community kung saan ang mga individuals, ang mga bata, naririnig sila, nabibigyan sila ng platform na talagang hindi lang basta platform, yung binibigyan sila ng importance and
dahil doon, mawawala yung takot ng mga bata na mag-speak up. Thanks, Colleen. Ngayon nga, no, sinasabi natin na pag ang mga bata ay nabibigyan ng oportunidad na magsalita, sana hindi lang sila napapakinggan, pero nabibigyang diin din ang kanilang sinasabi. So we're saying there should be weight put on the voices of the children. So yun din yung ine-emphasize mo sa pangarap mo, no, for the future. Now for yourself, in the next few years, like after you graduate, how do you see the Colleen who is, let's say, 25 years old? Years from now po, I want to be a successful certified public accountant. CPA nga po. Mm. Since incoming freshman nga po ako na ang program ay DSA, I know na mahirap po siya na program. Tapos, mahirap pa po yung board exam given na mababa yung passing rate ng Mm. CPLE. And gusto ko pa rin po siyang i-pursue kasi yun po talaga yung gusto kong gawin. And of course, sabi nga po sa akin kahapon ng mga ate and kuya ko na kahit na graduating na ako as a child leader, sana hindi ko iwan ng World Vision na alam ko naman po sa sarili ko na gusto ko pa rin talagang maging part kasi lumaki na po ako na nandito so gusto kong magpatuloy lang ng magpatuloy as a youth leader. And we would appreciate you if you, hindi naman necessarily with World Vision, no, but when you give back to your community. Do you think that in when you're 25, you will still be serving your community? And if so, in what way mo na-imagine yung sarili mo? Sa tingin ko po, at 25 years old, nagsiserve pa rin ako sa community and I picture out myself na binabalik sa mga bata yung mga bagay na natutunan ko. And if ever man na may kailangan ako maging part ng mga activities in our community, talagang tutulong po ako sa kanila with open heart. Sige, Colleen, maraming mga bata na tulad mo yung gusto maging youth leader din, maging active sa kanilang community, maka-impact ng pagbabago. Ano yung advice mo para sa kanila? Bilang, ano ka na, may 9 years of experience ka na. Ang yung advice lang po na mabibigay ko sa mga bata na gustong maging youth leader, 9 years ago, hindi ko talaga in-expect na mapupunta ako dito. Tipong, hindi man lang po sumagi sa isip ko na magiging child leader ako kasi naalala ko na biglaan lang po talaga yung simula ko na sinabi lang sa akin noon na um, meron po kasi nung elementary yung SPG, yung officers po sa school. Mm-mm. And sabi nila, ay kailangan daw may umattend na SPG na isang officer dun sa activity ng World Vision. And so ako na clueless, na umattend lang that time. Na-surprise po talaga ako na ang kasama ko noon mga konsehal din sa barangay namin. And doon nagsimula yung passion ko, yung kagustuhan ko na magtuloy-tuloy sa World Vision. And alam ko po na baka merong bata din ngayon na nasa same position ko as before. And masasabi ko lang po na kapag binigyan ka ng opportunity, i-take mo talaga siya. Kasi maraming opportunity na once in a lifetime lang talagang mabibigay sa'yo. And kapag tinake mo yung opportunity na yon, sana isipin nila na hindi lang yun para sa sarili nila. Kasi yung opportunity na yun, para yun sa community and lalong-lalo na po sa mga bata. And sana in everything na gawin nila, palagi nilang iuna yung kapakanan ng mga bata, ng mga kapwa nila bata. And kapag nabigyan sila ng magandang platform to speak out, pag nabigyan sila ng magandang opportunity, i-voice out talaga nila yung mga issues concerning children na kapag ganong nagsasalita sila, nagbubukas or nagtataas sila ng mga issue, hindi lang boses nila yung maririnig, kundi boses ng maraming bata sa kanilang komunidad. And hindi po talaga madaling maging child leader. Ngayon pa lang sinasabi ko na, hindi po True. talaga madali na maging youth leader, lalo na kapag marami ka ring responsibility outside aside sa pagiging child leader. And
magiging maganda siya, magiging madali kung yung mindset mo talaga ay nakatuon sa kapakanan ng mga bata. Parang nandun yung bigat pero hindi mo ramdam kasi meron kang nakafocus kasi isang goal na hindi ka nag-iisa, kasama mo yung kapwa mo mga bata. And um, gusto ko lang din isipin nila lagi na yung goals nila as a child leader, yung hope nila na maging youth leader, ma-achieve talaga nila yon lalo kung magsisimula sa sarili nila. And lalo na kung may magandang community na nagsusupport sa'yo at um, may platform na talagang binibigyan kayo ng pagkakataon. Yun po. Thank you so much, Colleen. Grabe, full of wisdom talaga yung ibinahagi mo sa ating mga kabataan who are listening right now, no, who are hoping to also become leaders themselves. And coming from experience, I'm sure marami silang natutunan dyan. And we pray that more and more youth, especially children, would be engaged in the community kasi kailangang napapakinggan kayo para alam namin kung saan kayo in-meet or ano yung pinagdadaanan ninyo, because we believe that you have your own unique experiences that also needs to be heard. So, yun din yung ginagawa ni World Vision, na when we provide these platforms, it's not just about hearing your voices, but really understanding where you're coming from, where your sector is coming from, so that together we can find solutions. No? Sabi nga natin, gone are the days yung pagsabi na papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ngayon, bilang ikaw ay gumagamit din ng mga serbisyo publiko at ikaw din ay miyembro ng community, even as children, meron kang mako-contribute sa community. And Colleen is one of the testaments of that even as young as you are, you can already influence and impact your community. So thank you ulit, Colleen, for giving us this time to get to know you more and to get to know your story. Is there anything else that you would like to share before we end our podcast for today? That's it na po. Thank you so much din po for listening. Thank you so much, Colleen, for your time, and we pray that more and more children again will be more active and engaged in their communities para mas gumanda pa yung mundo natin, and we can create a better, a more peaceful and nurturing community para sa inyo. So that ends our session for today. We hope to catch you again in our next episode. Thank you so much. This is Usapang Makabata, a World Vision podcast.